ng barangay, inapunong barangay Camilo de la Cruz ng barangay Mariogon. Nasa linya natin si Kap. Punong barangay Camilo de la Cruz. Sir, magandang umaga muna sa inyo dyan sa barangay Mariogon. Si June Fred Calamba po ito. Magandang umaga rin po, sir. Actually, sir, nandun ako, nakausap ko rin yung isa sa tropa ng ating kapulisan. Opo. Yung nga po, tutura po yun na tropa nga raw po nila na naghinto lang po doon sa may parting may signal. Nagkataon naman yung bata na yun na medyo galing ng school yata. Oho. At nasa iba yung isip niya na gano'n, masama na kagad, yun pinicturan. Oho. Hindi naman daw fake news po yun, hindi po totoo yun na gano'n. Kasi yung trupa nga raw, mayroong nahuli sila na kailangan ma-report kagad. Totoo nga po yun, sabi ng isang may nakausap kong pulis na nakabunit nga sa dali nga na may nahuli raw sila. At doon daw yung malakas yung signal, kaya huminto raw po sila doon. Oo. Kap, anong pagkakasabi ng PNP na kausap ninyo? May operation ba sila or kakatapos lang ng operation nila? Bakit sila huminto doon sa area? At yes po, sige Kap, pakikwento nga. Nakatapos lang yata daw po ng operation nila. Okay. Ay sa nakausap ko na pulis, hindi naman kasama yung may contact lang sila. Na nakatapos lang ng operation na kailangan daw may report daw kagad. Opo. Kasi yun daw lang yung malakas ang signal. Kasi may under daw sila. Siyempre, lalo pa ngayon yung kailangan 15 minutes, naka-respond sila. So, kailangan daw po, maka-report daw kagad yung sila sa, national ba yun, sa, Kaya, tuminto lang daw po yun doon. Wala naman pong nangyaring inabol, wala. Pag tuminto lang po sila at bumaba po sa sasakyan. Okay, so malinaw na talagang huminto, may pick up na kulay puti, na gumilid sa kalsada at totoong ang sakay nun ay mga operatiba din, mga alagad ng batas, Kapitan. At ayon sa kanila, dahil may signal doon sa area, doon sila magsisend ng report. Ganun ba yon, Kap? Opo sir. Ganun po yung nakausap ko kanina. Oho. At nakausap ko rin yung bata bago dumaan sa bahay kanina. Sabi ko, anong oras nangyari? Mga hapon daw po, mga alas 3:30 o gano'n, alas 4. Sabi niya, ako anong pangyari? Ako anong nangyari? Saan ba nakahinintuan? Sa tapat daw ng highway, doon sa malapit ng bahay ni Matiliano, ay may mga kabahayan po yung doon. Maraming bahay doon. Maraming bahay doon, di ba, Kap? Opo, sir. Ito ba yung ito ba yung straightan? Sir, kasi di ba yung school, pababa yan eh. Tapos along highway, ano yan, mahabang straight width na daan. Opo. Yes po, opo. Yeah, doon banda, doon sa portion na yon ng barangay natin ng sinasabing tagpo kagabi, kahapon. Opo, doon sa may parte ng Kilamatiliano, sa may mga habares din, sa may Basakan, streetan po yun. Talagang malakas po ang signal doon. Opo, oo. Kahit gabi nga po dyan, may sinisita ako na nakamotor na naghihinto. Yung pala, nag-iilang. Doon daw malakas ang signal. Oo. Pinapaalis ko nga. Pag ating gabi na. Pag bumibiyahe nga ako dyan sa norte, talagang matao dyan sa area kahit alanganing oras na. Yung iba, siguro doon kumukuha nga talaga ng signal. So anong sabi po ng bata? Bakit niya pinost na may ganon na dudukutin siya at plano siyang dukutin nitong mga sakay nung naturang pick-up kahapon, Kap? Parang nagulat lang daw po yun siya na talagang, ang akala niya raw kasi, isip niya na di ba, may nanguhuling bata, tapos nakabunit. Isip lang po siya ng negative po yun, sir. Hindi na rin siya nakipag-usap kanina dahil paalis niya punta ng school, hinintay siya ng motor ng kasama niya. Hindi na kami nakapag-usap ng kasi malilit na raya po siya, sir. Okay. So naging siguro advance yung isip ng bata, ano? Opo, parang advance po. Hindi rin natin masisi dahil siguro natakot dahil sa mga nababalita niya sa social media, sa nababasa, napapanood na may ganito, ganon na nangunguha ng bata. Kaya niya nagawa yon, Kap. Opo, parang talaga, advance lang isip niya.
So, anong plano po ng PNP kanina? Maghaharap ba sila sa inyo dyan sa barangay or yung barangay ay mag-i-initiate na alamin pa yung buong katotohanan dito po sa balitang ito, Kapitan, sir? Pagbalik ko na lang po siguro, sir, kasi may seminar po kami dyan sa bayan. Kausapin nyo. Pero nag-usap na rin po kami ng pulis kanina. Nandun na nga raw po yung turupan nila sa high school. At kakausapin nila yung bata. Oo, at saka sana in front of mga magulang, no? Para malinaw ng husto, makapagsalita yung bata, makapag-establish din ng information yung PNP. Nasa ganun, malinaw talaga at walang planong abduction na kahapon doon sa pangyayaring yon, Kapitan, sir. Wala po talaga. Nandun na po yung isang pulis na nabutan ko doon sa may barangay namin kanina. Na yung kasama ng karamdaman, nandun na sa high school, nagipag sa bata, sa mga guro. Sige po. Kap, kasi Barangay Mariugon ang nababanggit dito. Baka may gusto kayong sabihin sa mga nakabasa nito, nakarinig, kagabi pa. At Barangay Mariugon yung lokasyon kasi. Kaya kami napatawag din po sa inyo. Kapitan, baka may mensahe kayong naisiwan sa ating po mga kababayan. Payo ko na sa aking mga kabarangay, huwag din mo na basta-basta sa social media, magtanong din muna po kayo sa akin o sa barangay. May duty naman po kami. Actually, sir, may substation kami sa barangay, Marigon. May substation kami ng pulis dyan. Okay. Hindi naman sana silang lumapit doon at magtanong. Kahapon po ba, after nung pangyayari, yung bata ay pumunta sa inyo or dyan sa mga tanod natin or doon sa substation, Kapitan? Wala rin po pumunta doon. Wala din, oo. So nag-post lang siya talaga ng sarili niya, no? Na may ganung pangyayari. Kahit nagpa-blatter na lang. Oo. Kahit nagpa-blatter sa barangay, wala rin pong sa akin dahil gabi na rin po ako nakauwi. May meeting kami sa Tanabag kahapon. About sa Subarao kay Kapsay doon sa Tanabag. Sige. Sige po. Yung report din sa akin. Nabasa ko na rin lang po sa cellphone. Opo, sige po. Kapag balik ninyo, siguro baka may trauma pa yung bata, may stress bang natitira. Siyempre, ayan, lumabas na fake news. May epekto din yan kahit papaano sa kanya. At lalo na nalalaman ng mga kaklase niya doon sa eskwelahan. Siguro much better na ipatawag kasama yung magulang, magkaroon ng intervention yung ating mga nandoon sa Committee on Women's and Family, Kapitan, para matulungan din po makarecover yung bata, sir. Tawag ko na rin po sa kagawad ko sa Women and Family na makausap niya. Nakatulak pa ako. Kasi baka mahapon na po ako mag-uwi. Opo. Sige. Patawagan ko na si kagawad para puntahan yung bata doon, makausap yung mga picture doon, saka yung magulang. Yun, tama yun. Saka doon dito yung mga pulis para mapag-usapan na lang po nila doon. Opo, kasi baka mabuli siya doon sa eskwelahan, kutyain at yun nga, biru-biruin pa. Sana after nito, tama na, no? Kasi yun nga, kung fake news talaga at walang pangyayaring ganon, malinaw na ito, tapos yun po, wala nang maging epekto doon sa bata, Kapitan. Sir, salamat po Kap de la Cruz, sir. Opo, sir, maraming salamat. Ano ko na lang po yung talaga na talagang nabigla lang yung bata. Advance lang yung isip niya. Opo, sige po. Thank you very much, Kap. Sige po, sir, maraming salamat po. Ingat po. Bumiyabiyahe si Kap Camilo de la Cruz ng Barangay Mariugon, no? At kapwa nakausap niya na kanina bago umalis sa Barangay Hall yung tropa ng PNP. Nandoon na rin daw sa eskwelahan at yung bata mismo dahil dumaan din sa kanya bago pumasok ng eskwelahan. Hindi nga lang nagtagal yung kanilang pag-uusap dahil malilate na yung bata
sa school. Okay? At I'm sure alam na ng mga pamunuan ng eskwelahan yung kanilang gagawin, no? Kasi mga kabataan yan. Sa lumabas na ito, mapapahiya yung bata. Wag na sanang gatungan or kutyain, biru-biruin, na gano'n, na fake news. No, kasi hindi naman gusto ng bata siguro gumawa-gawa ng ganitong klaseng balita. No? Medyo nakaka-alarma siya dahil